Oh, this is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture, na person my side. Angels descending, rain from above, windows of mercy, whispers of love. Oh, this is my story. Oh, this is my song. Oh, praising my Savior all the day long. Oh, this is my story. This is my song. Oh, praising my Savior all the day long. Perfect submission, holy is a trust. I in my Savior, I'm happy and blessed. Whoa, watching and waiting. Oh yes, looking above, filled with His goodness, lost in His love. Oh, this is my story. This is my song. Oh, praising my Savior all the day long. Oh, this is my story. This is my song. Oh, praising my Savior all the day long. Oh, praising my Savior all the day long. Amen. Hallelujah. Praise be to God. Purihin po ang Diyos na po sa awitin po na yan. Ating pong ipupucho po tonight. Po. Blessed Assurance, Jesus is mine. Yan po yung ating napakagandang hymn na po na inaawit ng karamihan sa church. Very popular hymns na inaawit po natin. So sa lahat po na nandiyan, blessed, joyful, victorious, and peaceful evening, morning, or afternoon, o mga oras man po kayo naroon, ay shout out sa lahat sa atin. Purihin ng Diyos buhay po ng bawat sa atin. So tonight ay as I promised, no, ngayon po May 2, 2026 ay ating pong pag-usapan itong
hymn na Blessed Assurance. Sabi ko ba ang meaning sa likod ng awiting na Blessed Assurance? Well, ang awiting na Blessed Assurance po ay hindi lang isang awit o kanta, no? Ito po isang pahayag ng pananampalataya. So, ito ay sinulat po ni Fanny Crosby, isang babaeng bulag, no? Mula pagkabata. Ngunit nakakakita po ng mas malalim na pananaw tungkol sa Diyos kaysa marami po sa atin. Isang araw, nung kaibigan niyang si P.B. Knapp, ay tumugtog ng bagong melody sa piano, tinanong siya, Fanny, sabi niya, anong sinasabi ng tunog na ito sa iyo? Kaya agad po na sumagot si Fanny. Sabi niya, Blessed Assurance, Jesus is mine. So, sa isang iglap na po, ay isinilang ang isang awit ng katiyakan ng kaligtasan. Isang paalala po na kahit ano pa ang sitwasyon mo sa buhay, no, kapatid, kaibigan, mga minamahal, mga kababayan, kapag si Jesus po ay sa iyo, wow, may kapayapaan ka, may katiyakan ka, may pag-asa ka. Amen? Amen. Hallelujah. So, tignan natin ang mga pangako ng awiting itong Blessed Assurance. Number 1, sabi ng awit, Blessed Assurance, Jesus is mine. Ang ibig sabihin po nito ay may katiyakan ako sa puso ko. Si Jesus ay akin at ako ay sa Kanya. Ang salitang Blessed Assurance po ay tumutukoy po sa matibay na kumpiyansa o katiyakan na hindi nakabase sa emosyon, kundi sa katotohanan ng kaligtasan po ni Kristo. Ay hindi ito pagdududa po o pag-aalinlangan, kundi buong paniniwala na ang relasyon mo kay Jesus ay totoo, sigurado, tumpak at walang makakakuha. Amen? Kapag sinabi po ni Fanny Crosby na Jesus is mine, hindi niya sinasabi ito sa pagmamayabang, kundi po sa pasalamat, pagpupuri at pagsamba. Ito po ay parang sinasabi niya, mayaman man o mahirap, malakas man o mahina, sapat na si Jesus. Siya ang kayamanan ng aking buhay. Kahit bulag siya, po si Fanny Crosby, malinaw po sa kanya ang presensya po ni Kristo. Hindi niya nakikita ang mundo, pero nararanasan niya ang pag-ibig ni Jesus sa kanyang puso araw-araw. Kaya po ang linya na ito po ay nagpapaalala po sa atin ang tunay na seguridad ay hindi sa kung anong meron po tayo, kundi kung sino ang nasa atin. Sino po yun? Si Jesus Christ. Amen? So, ano po ang application po nito sa atin? Kapag may takot ka, no? Kapag may takot ka, duda, o pakiramdam mo ay nag-iisa ka, alalahanin mo ito. No? Blessed Assurance, Jesus is mine. May katiyakan ka sa Kanya. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pabayaan. Yan po yung pangako po ng Hebrews chapter 13 verse 5. Kaya po ang pagiging Kristiyano po hindi baka o siguro, kundi isang matatag na paninindigan na si Jesus po ay sa iyo at ikaw ay sa Kanya magpakailanman. Number 2, sabi ng awit, oh what a foretaste of glory divine. So ang ibig sabihin ng foretaste ay isang patikim o paunang karanasan ng isang bagay po na mas malaki at mas kamanghamang pa sa hinaharap. Kaya po ang linya po na ito ay parang sinasabi, grabe, ito na ang paunang lasa, no, ng kaluwalhatiang makasama ko si Kristo sa langit. Ito po, si Fanny Crosby po ay nagsasabing kahit nasa mundo pa siya, naranasan niya ang kagalakan at presensya po ng Diyos. At iyon po lang po isang preview ng langit, foretaste, no? Paunang patikim ng langit. No? Kapag naramdaman mo ang kapayapaan ng Diyos, kapag napupuno ka ng Kanyang pag-ibig, o kapag nagiging matatag ka sa gitna ng pagsubok dahil sa pananampalataya, yan po ay tawag po foretaste of glory divine. Ibig sabihin po, naranasan mo na ang isang piraso ng langit dito po sa lupa. No? Kapag umaawit ka ng buong puso sa pagsamba, halimbawa, ano po? At parang ramdam mo talaga ang presensya ng Diyos. Yun ang tinatawag natin foretaste. No? Kapag pinatawad mo isang tao na kasakit, sa iyo nakaramdam ka ng kalayaan, pagpapatawad, yun din po ay foretaste. No? Kapag nakakita mong gaano gumagawa si Lord sa buhay mo, yan ang patikim ng kaluwalhatian ng Diyos. So ano po ang application po nito sa atin? Ang buhay kasama po si Jesus ay hindi lang paghihintay po sa langit, no? Kundi pagsisimula ng langit dito pa lang po sa lupa.
Amen? So sa bawat araw po na pinipili mong magtiwala, magpatawad at magpuri, magsamba, paglilingkod, naranasan mo na ang foretaste of glory divine. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa, kaibigan, kapatid, kababayan. Kahit may mga pagsubok, alalahanin mo ang naranasan mo ngayon na kabutihan at presensya ng Diyos ay paunang lasa lang ng walang hanggang kalwalhatian na darating. Number 3, year of salvation, purchase of God. Ang ibig sabihin ng linyang ito po ay ako ay tagapagmana ng kaligtasan, binili ng Diyos pamagitan ng dugo ni Kristo. Ang year of salvation po ay nangahulugang tagapagmana ng kaligtasan. May karapatan ka, okay? May karapatan ka sa mga pangako ng Diyos dahil ikaw ay anak niya. Alam niyo po ba na ang pangako ng Diyos sa banal na kasulatan sa Biblia, from Old Testament to New Testament po, ay 8,000 promises, no? Kaya po, may karapatan ka sa mga pangako ng Diyos. Angkinin mo yun. Sabi mo, akin yun. Tinatanggap ko ang lahat ng pangako ng Diyos. Dahil ikaw ay anak niya at ang purchase of God, sabi po doon, ay nagpapaalala, tinubos ka ni Jesus. No? Binayaran niya, kabayaran ng iyong kasalanan doon po sa krus ng Kalbaryo. So, sa simpleng salita, no po, sinasabi ni Fanny Crosby, ako'y anak ng Diyos, hindi dahil sa aking gawa, kundi dahil pinili niya ako. Wala sa atin po ang karapat-dapat sa kaligtasan. Pero dahil kay Jesus, po, ginawa tayong tagapagmana ng langit. Hindi tayo tagalabas, tayo po ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. Tayong dating alipin po ng kasalanan ay binayaran at binalaya ng dugo ni Kristo. Amen, no? Isipin mo ito kapag ang isang bata, halimbawa, ay inampon, no? Nagkakaroon siya ng bagong apelyido, bagong pamilya at bagong tahanan. Ganun din po ang ginawa ni Jesus sa atin nang tanggapin natin siya. Binigyan niya po tayo ng bagong identity, no? O pagkakakilanlan, no? Anak ng Diyos, tagapagmana ng kanyang kaharian. Sabi po, in fact, together with Christ, we are what? Heirs of God's glory. So, ano po ang aplikasyon nito sa atin po? Kapag nararamdaman mong walang halaga ka, no? Parang tinabaga, walang meaning ang buhay mo, parang it seems like walang nagpapahalaga sa iyo, hindi ka pinapahalagahan, alalahanin mo ito, heir of salvation, purchase of God. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo. Binili ka na ni Jesus. Amen? May halaga ka, may layunin ka, at may taglay kang mana na hindi mawawala. Kaya lumakad ka, kapatid, kaibigan, mga kababayan, bilang isang anak ng hari, no? Hindi bilang talunan. Ikaw ay minahal, tinubos, at pinagpala ng Diyos. Amen? So number 4, sabi sa awit, born of His Spirit, washed in His blood. Ang ibig sabihin po rito ay ipinanganak ako muli sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos at nilinis ng dugo ni Jesus. Ito po ay tumutukoy po sa spiritual rebirth o being born again, no? Hindi sa laman, kundi po sa Espiritu. Yan po makikita po natin sa John chapter 3 verses 5 to 6. Kapag tinanggap mo si Jesus, bilang iyong Panginoon tagapagligtas, binabago ka ng banal na Espiritu mula sa loob at ang dugo ni Kristo ang naghuhugas ng lahat ng iyong kasalanan. So, si Fanny Crosby ay nagpapaalala po sa atin ang tunay na kaligtasan mula sa awiting blessed assurance ay di lang relihiyon, kundi bagong relasyon, bagong buhay kay Kristo. Ang born of the Spirit ay nangangulugang may bago ka ng pagkatao, bago ka ng puso, bagong buhay. Isang pusong ginagabayan at pinupuno ng Espiritu Santo, at ang wash in His blood ay paalala ng ganap na pinatawad na tayo. Amen? Ganap na pinatawad tayo. Walang kasalanang hindi kayang hugasan ng dugo ni Kristo. Past, present, and future, tayo po ay pinatawad na. Amen? Ito ang dahilan kung bakit po may blessed assurance, no? Dahil ang kaligtasan po natin ay hindi nakabase sa ating kabutihan, kundi sa ginawa ni Kristo po para po sa atin. So this is my story, this is my song,
Praising my Savior all day long. Ang linyang ito po ay parang sinasabi ni Fanny Crosby, ito ang kwento ng aking buhay. Ito ang awit ng aking puso. Ang patuloy na pagpupuri, pagsamba, paglilingkod, pasalamat sa Diyos sa aking tagapagligtas araw-araw. Ibig sabihin po, ang buong buhay po niya ay patutuo ng kabutihan at katapatan po ng Diyos. Hindi lang ito po awit o hymn o kanta. Ito po ay deklarasyon ng buhay na puspos ng pasasalamat. Para po kay Fanny, si Jesus ang sentro ng kanyang kwento. Kahit bulag po siya, nakikita niya ang liwanag ng kaligtasan kahit maraming pagsubok. Patuloy siyang umaawit ng papuri. No? And this is my story ay hindi tungkol sa kung gaano kaganda ang kanyang buhay, kundi kung gaano kabuti ang Diyos sa kabila ng lahat. At ang This is my song ay pagpapahayag na hanggat may hininga ako, magpupuri ako sa Panginoon. So ano po ang life lesson nito sa atin? Lahat tayo po ay may kanya-kanyang kwento. Amen? May luha, may sakit, may kabiguan. Pero kung si Jesus ang bida ng ating kwento, magiging awit ng tagumpay ito. Kapag si Kristo ang sentro ng ating buhay, ang bawat kabanata, masaya man o mahirap, ay nagiging parte ng isang magandang awit ng biyaya. So, sabihin mo sa sarili mo araw-araw, no? This is my story, this is my song. Praising my Savior all day long. Kahit po sa gitna ng yung problema, mga hamon sa buhay, pwede ka pa rin magpuri, sumamba, magpasalamat sa Diyos. Kahit may lungkot, pwede ka pa rin magpasalamat. Dahil ang tunay na kaligayahan po ay hindi nakabase sa sitwasyon, kundi sa relasyon mo kay Jesus. So, sa panahon ngayon, maraming Pilipino po, tayong lahat po ay nababalisa. Krisis sa ekonomiya, kawalan ng tiwala sa pamahalaan, pagkalat ng kasinungalingan, at pagod sa paulit-ulit po na problema. Parang nawawala na ang katiyakan. Pero po, ang kanta ni Fanny Crosby po ay paalala ng katiyakan hindi nagbabago, ang katiyakan kay Kristo. Kaya po, habang ang mundo ay puno ng kaguluhan, si Jesus ay nagbibigay ng blessed assurance. Hindi niya sinasabing magiging madali po ang lahat, pero po sinisigurado niya ng pangako niya sa Hebrews 13:5. Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. So this is my story, this is my song, praising my Savior all day long. Ito rin po ang dapat maging kwento po ng bawat isa sa atin, bawat Pilipino, ng ating pamilya. Hindi kwento ng takot, kundi kwento po ng pananampalataya. Amen? Hindi kwento ng pagkawasak, kundi kwento ng katiyakan sa Diyos na tapat at sapat sa ating buhay. Amen? Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin, tayo po ay lumapit sa tulong Diyos sa ating Panginoon. Abba, Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, to you all the glory, honor, and praise. Because you are so good, you're faithful God, you're awesome God, and your promises are so sure. Kaya meron kaming katiyakan na sa gitna ng aming lahat ng karanasan, ang awiting blessed assurance ay nagpapatuloy, nagpapakit sa amin sa katiyakan na ikaw ay amin at kami ay sa iyo. Kaya po habang biyaya na igniyog ang aming mga buhay, ang pamilya, maging ang mundo, ang aming bansa sa iba't ibang mga sitwasyon, ikaw ang aming matatag na pundasyon. Ibalik mo po ang pananampalataya ng aming bayan at gawin mo kaming daluyan ng pag-asa at iba. Lord Jesus, thank you for the assurance of your love and salvation. Truly blessed assurance, Jesus is mine. Thank you because you have redeemed us, Lord. Cleanse us with your blood and give us new life through your Spirit. Huwag mo kaming mamuhay araw-araw po ng may kumpiyansa sa iyong biyaya. Hindi sa aming sariling kakayahan, kundi sa iyong katapatan. Kapag kami po ay nangihina, paalalahanan mo kami na kami po ay iyong pag-aari. Kapag kami po ay naguguluhan, ipanawin po sa amin na ang aming mga kwento po ay hawak mo sa iyo ng mga kamay.
Nawa Diyos, kapatid, ng katiyakan ay magpuno sa iyong mga puso ng kapayapaan at kagalakan sa pananampalataya. Naway maramdaman ninyo araw-araw ang portraits of glory divine, ang presensya ng Diyos na nagbibigay lakas, liwanag at pag-asa. Walk as heirs of salvation, brothers and sisters in Christ, friends, renewed by the Spirit and washed by the blood of Christ. In all times, make the praise of the Savior the song of your life. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen, amen, and amen. Yes, yes, salamat po. At shalom, and good bless po sa bawat sa atin. See you again po sa ating pong mga online ministry ng Global Harvest Goshen Ministry. God bless, and bye-bye. Shalom.